Hello, good morning everyone. Again, time check, it's already 8:30 in the morning. So today po, papakita ko sa inyo, i-share ko na naman sa inyo kung paano ang pagiging isang typical na Nepali na babae po. At ano-ano kaya ang mga gamit nila na dati pa ay until now, ginagamit pa rin at pinapractice pa rin nila. So, keep watching guys. And mamaya ulit, enjoy my videos. Namaste. I'm going to share it with you guys. A video that will explain why I have to wear this kind of things in my body and why do I need to keep tika on my forehead, the bangles also, why do I need to wear them. And very important sa kanila guys na kultura bilang isang babae. Sa Nepali talaga na babae, bago siya mag-start ng kanyang duty, I mean trabaho niya sa loob ng bahay, early morning, as soon as she wakes up, she took bath. And then, after that, nakita niyo yun sa video ko, di ba? Yun yung ginagawa usually. And then guys, hindi sila yung parang, okay na, hindi ako mag-lipstick, hindi ako maglagay ng kahit ano sa mukha. No guys, sila, lalo na pag ikaw ay kasal na babae, kailangan mo maglagay ng tika dito. And kailangan mo maglagay ng tika dyan. And kailangan mo magsuot ng kwintas. Hindi kagaya tayo, okay na. Diba? Magsisimula na tayo magluto. Lahat-lahat. Kahit na minsan, di pa tayo nakaligo. Kasi naliligo tayo usually after ng kung ano ang trabaho natin sa loob ng bahay. Para at least pagkatapos ng linis, fresh din yung pakiramdam. Doon na tayo maliligo. Sila guys, hindi baliktad. Maliligo muna as soon as they wake up in the morning. Kasi guys, parang naging kultura na nila na kapag ikaw ay isang kasal
if you are a married woman, let's say, nahirapan ako. If you're a married woman, kailangan mong gawin yun. Kasi, parang may paniniwala sila. Siyempre, nagtabi kayo ng asawa mo. And then, tapos magluluto ka ng food nyo. Parang sa kanila, iba ang meaning. Hindi ko lang alam kung ano ang... Gusto ko nang sabihin na nagigets ko na yung mga ibig nilang sabihin. Pero, hindi baka mamali lang ako. So, kanilang work, after nilang ma-prepare yung self nila, puntahan na sila ng kitchen. Then, that's the time na nila kung anong trabaho nila that day. And then, yun, mag-prepare lahat kung ano ang kakainin ng buong pamilya. So, now, ipapakita ko sa inyo yung invitation card. Kung ano ba ang kulay ng invitation card nila at ano ba ang hitsura. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung mga ibang accessories sa ginagamit sa kasal nila at yung mga dati pang tradisyon na mga gamit na mother-in-law ko, father-in-law ko, na kukuri ang tawag. Yung parang, hindi ko alam nun eh, yung parang kutsilyo na parang matalim. Kasi very popular yan sa Nepal. So, tingnan nyo guys. So guys, what usually the wedding invitation looks like? sila ng rice or minsan mga curry-curry. Pero mostly ito daw para lang talaga sa rice. Tapos ito din guys, ginagamit din to ng mother-in-law ko hanggang ngayon. Copper lahat ang kulay sa kanyang temple kung saan siya nagdadasal sa taas. Nilalagyan ito ng tubig. Sabi ko, ano ang purpose na nilalagyan ng tubig? Sabi na wala lang, parang may offer lang sila talaga sa kanilang God.
And ito guys, napakabigat. Yung dati pa, ayan, lumang-luma na. Ito dati, na-witness ko pa ito na ginagamit ng mother-in-law ko. Pumunta din kami sa village. Matagal na guys, mga year 2008. Yun. Ito yung ginagamit niya. Pero ngayon hindi na guys, kasi syempre nag-upgrade din. Tapos ito din, yan. Ginagamit siya rin ito pag magpudya siya. Pudya yung dasal. Copper din yung kulay. Kaya, ito guys. Minsan, ginagawa niya ito, nilalagyan niya ng tubig at mga bulaklak. Ang ganda. Tapos nilalagay niya sa center table namin. Saka ito pa guys, ito yung kanilang pamaypay. Pamaypay na tawag. Walis. Walis. Yan guys. Diba? Ang kanilang style. Pero parang pareho din sa atin. Kita ko rin sa inyo guys, tandyan yung video ko na kung saan yung bato na ginagamit na paggawa ng masala. So, yan talaga guys ang typical na ginagamit nila para gumawa sila ng masala. Yung mga blender, chopper, hindi sila pala ganun. Pero yung iba, parang upgraded na. Gumagamit na sila ng choppers, tapos blenders. So guys, thank you very much sa time nyo na binigay ulit sa papanood ng aking bagong videos. Thank you to the ones who shared my videos. Thank you to the ones who views my video. Thank you very much. And salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe ulit. And salamat sa mga nagko-comment. Keep on commenting po. I really appreciate it. And salamat po sa lahat ng mga nag-likes and share. And sa mga hindi pa po nag-subscribe, please to subscribe my channel po. And God bless us all. And yan lang muna ang share po. Bukas ulit guys. Thank you very much. Bye-bye!